idaan mo sa santong paspasan kapag nababaliwala ka na ng partner mo. Yes. Ito ha, kung nagawa mo na ang lahat-lahat, let's say, sinubukan mo na ang lahat-lahat, kagaya ng no contact rule, radio silence, pag pulling away, no? And mga mirroring method, silent treatment, and everything. Lahat na lang ginawa mo na. Pero, wala pa din. Sa santong dasalan, wala. Parang ayaw, no? Parang hindi tumatalab. Na parang antigas pa rin ng partner mo. Still, nababaliwala ka pa din. So kung nagawa mo na ang lahat-lahat, pasok na po tayo sa pagiging desperada or desperado. Kagaya sa akin noon. Kaya ang dami kong natututunan, ang dami kong nalaman, and ang dami ko ring natuklasan. Dahil nga sa bilang pagiging desperado din noon. Dahil sa sobrang desperate ko is sinubukan ko ang lahat-lahat. Pero dahil sa pagsubok ko ng mga ganong bagay ay kahit paano marami din akong natutunan. Noon, nadagdagan pa yung mga kaalaman ko. And yes, ito ngayon, yung mga ngilan-ngilan ay isineshare ko po sa inyo. No, sinisiwalat ko po. So, if kung nagawa mo man ang no contact rule, kagaya sa mga ina-advise namin, pinaka-common na ina-advise ng mga love coaches is yung no contact rule pero still wala pa rin. Kuya Kiko, nagawa ko na ang lahat-lahat. Parang ako na lang din yung susuko. But eto, bago ka mawala ng pag-asa, meron pa po tayong pinakahuling alas. Pinakahuling baraha, no? Last resort natin. Kasi I don't know, bigyan ko lang kayo ng hint na actually nagawan ko na ito ng video. Ang dami na. Pero ito, gawan natin ulit bilang part 2. No, so sa mga nababaliwala pa rin dyan, kahit sabihin man natin na meron ng mga bago or meron ng bago yung mga partner ninyo na as of the moment is niloloko kayo, ito po ang gagawin ninyo mga utol. Sa ginagawa ninyong no contact rule, pag radio silence, no, pag pull away, lahat-lahat na lang. Please lang, subukan nyo po na pasundan yung walang iba ulit, kundi yung pagbulong sa bawang. Yes, hindi po ako nagbibiro utol. Kaya ko paulit-ulit na sinasabi or sinishare sa inyo yung about sa pagbulong sa bawang. Kasi, for me, no, sa sarili kong opinion, mas nagiging tested and proven po ito nung isinare ko po dito sa social media. Kasi noon nangyari ito, ginawa ko. No, personally, sinubukan ko ito sa buhay ko. Pero nung naisiwalat ko dito sa social media, sa YouTube, ay ang dami pong samot-saring komento, testimony, reviews na natanggap namin na which is very very effective talaga. Tumalab din pagdating sa kanila. Yeah, so that's why hindi po ako tumitigil or hindi po ako sumusuko about sa pagbigay ng tulong tungkol sa bawang na ito. Yes, simpleng bawang lang naman mga utol, biruin ninyo. Pero may inaangking kapangyarihan pala ito. Yes. And even me, hindi ko alam kung bakit na sobrang effective. Kasi nilapit ko lang naman ito sa kakilala ng tiyuhin ko na manggagamot doon sa Mindanao, which is Cagayan de Oro. So, ang sabi sa akin, subukan mong gawin yung bawang na ito. And yes, sinubukan ko utol, tumalab po. Grabe. But nung na-share ko na nga dito, so still, ando na nga, namangha ako sa mga komento ng iba na tumalab din sa kanila. Ang dami po utol na nag-comment. So sa mga hindi rin nakakaalam kung ano ang gagawin sa bawang, again and again, isi-share ko po dito sa inyo. Pero by this time ay kailangan po natin ito sabayan ng ginagawa ninyong pag no contact rule, radio silence, pag pull away, mirroring method, silent treatment, and whatsoever. Sabayan po natin kung gusto mo talagang idaan sa santong paspasan. Yes, no? Kung sa mga mahihilig man dyan mag-ritual, sa mga halos
desperada na talaga na nagpapagawa pa ng mga love potions, lumalapit na sa mga parang nagpapagawa na ng black magic and nagbabayad ng sobrang mahal. Pero ito ha, bawang lang actually ang katapat dyan, utol. Bawang. Yung iba natatawa talaga kasi bawang eh, no? Pero may taglay na kapangyarihan ito, utol. Huwag ninyong maliitin yung bawang na ito. No, so ito nga, ito diretso na tayo sa kung anong gagawin sa bawang. Kumuha po kayo ng isang butil ng bawang dyan sa kusina, bumili sa tindahan, sa palengke, kung saan man. Makikita nyo po yung ordinaryong bawang na ito. Okay? Ang gagawin nyo is, ito na nga, merong balat, no? Please lang mga utol, sa mga nagko-comment pala, Kuya Kiko, kailangan ba may balat? Kailangan ba tanggalin yung or walang balat? Kung ano po yung naisabi ko dito, yun at yun na po yung susundin ninyo. Okay? Wala nang iba, utol. Basic, no? Yung pinaka-basic na tinuturo ko dito. Meron pong balat. Okay? Kumuha kayo sa kusina ng ordinaryong bawang na merong balat. Ang gagawin nyo po is, ito ha, wala tayong specific na oras na kailangan, kundi sa oras lang kung kailan ka matutulog. 8 o'clock, 9 o'clock, 10, 11 or 12 o'clock ka man na tutulog is saka mo ito gagawin. Magbubulong ka sa bawang na ito. Itiko mo yung bawang na ito sa kanang kamay mo. Okay? Dito po, right hand. And then, sa loob, kung saan yung bawang na ito, sa kamao ninyo, dyan po kayo magbubulong. Isang kahilingan lang po kung pwede lang. Huwag na yung paiba-iba, huwag yung dalawang kahilingan, and then kinabukasan, iba na naman, huwag po. Okay? Isang kahilingan lamang. So, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, Juan de la Cruz, no? Or Juan Tamad, or si Inday Garutay. Again and again, no? Bida natin si Inday Garutay. No? Itong gagawin natin. Once na nilagay mo na sa kanang kamay mo, itong gagawin mo, magbulong ka. Please, complete name po mga utol ha, hindi yung palayaw. Okay? Hindi yung social media name niya lang, kundi real name and complete name. Okay, ito yung gagawin mo. Inday Garutay, mapapasa akin ka. Inday Garutay, mapapasa akin ka. Inday Garutay, mapapasa akin ka. Yun lang. No? Hindi nakasama yung yun lang ha, kundi hanggang doon lang. Pagkatapos, yung bawang na ito ay kailangan dala-dala mo na palagi. Ilagay nyo po sa pouch or leather na pouch kung pwede lang hindi mabasa at saka hindi malaglag. And please, ingatan ninyo na hindi dapat makita ng ibang tao. Hindi magagalaw ng ibang tao, lalong-lalo na ng taong binubulungan mo. No, si Inday Garutay. So syempre hindi ito tatalab kasi hindi ko naman uulit-ulitin eh. No? So again and again, bukas, pagising ninyo sa umaga, ganun na naman ulit. And please lang, disclaimer, wag nyo po ito ilagay sa ilalim ng unan, no, sa kung saan kayo natutulog. Kasi yung iba, may mga reviews akong nababasa na or napapanaginipan nila or nakakapanaginip sila ng masama, mas lalo silang pinagpapawisan, nakakapanaginip ng hindi tama, ng hindi maganda. So, tinanong ko ito sa kakilalang ng tiyuhin ko na manggagamot ulit na wag daw talaga dapat ilagay sa ilalim ng unan. So yun lang po, no? Itabi niyo kung nag-iisa lang naman kayo natutulog sa loob ng isang kwarto, then itabi niyo muna sa lamesa and then pagkagising kunin niyo at saka dalhin niyo na ulit. Lagay sa bulsa, ilagay sa pouch, no? Or kung saan man dyan na lagi ninyong dala-dala na parang betlog. Okay? Sino po mga utol? Sabayan niyo po ng no contact rule. Mas matindi po, mas grabe yung bisa nito. Na habang ginagawa ninyo yung no contact rule itself is meron na pong impact yan sa partner mo. No, may magandang resulta na po dyan. So, paano pa kaya kapag napasundan na natin ng pagbulong sa bawang? Okay, so sa may mga katanungan man dyan, yung leave a comment lang dyan sa ilalim and sasagutin natin yan lalong-lalo na dito sa ating YouTube channel. And sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo lang po ako sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Huwag po kayong mahiya ha, ako po mismo ang makakausap ninyo via phone call. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush!